tayo magkakumpiyansa. Nakatutuwa itong balitang ito na yung inihaing motion ni Attorney Kaufman sa ICC, tinanggap po yun ng ICC at hindi tinutulan ng prosecution panel. So malamang magkakaroon, mga minamahal na kaibigan, ng pagkakataon ang ating mahal na Tatay Digong na pansamantala po siyang makalaya sa ICC's detention. Kung saang bansa, hindi po natin alam kasi sikreto po yun. Malalaman na lamang po natin pag nagkaroon na ng desisyon ang ICC. Pero sa aking palagay, dahil nga po hindi po ito tinututulan ng prosecution, ay magkakaroon ng pagkakataon ang ating Tatay Digong na makalaya pansamantala sa kanyang detention sa atin. Magandang tanghali ang mga minamahal na kababayan at ang ating mga minamahal na mga kapwa magsasaka at mga overseas Filipino workers natin. Sayang hindi ako nakadalo doon sa pagtitipon na naganap sa Kuala Lumpur kung saan nandoon si VP Sara, si Senator Amy, Senator Robin at saka yung mga ibang mga kasamahan natin na tumakbo sa pagkasenador sa under PDP laban. Nagkataon kasi na may nauna akong kompromiso na schedule kaya hindi ako nakasama doon sa Kuala Lumpur. Dito pa rin po ako sa China, dito sa Jiangsu Province kasi naging speaker din po tayo rito sa naganap na international conference ng mga civil organizations, mga friendship associations sa Asia, sa Europe, sa America, Africa at saka dito sa Asia. Isang ata po tayo sa nakumpida at nakapagbigay naman tayo ng ating pahayag kung ano yung dapat gawin upang mapanatili natin ang kapayapaan, peace sa buong mundo. Yun ang gusto natin. Ang gusto natin ay progress and development at nang maibsan ang kahirapan ng mga tao sa buong mundo. Kaya po tayo nandito. Pero yung masusunod na pagtitipon siguro nagaganapin sa ibang mga bansa ng ating mga minamahal na overseas Filipino workers, baka po makatalo tayo. Abangan po ninyo po dyan sa Japan. Baka matuloy po ako itong first week po ng July. Meron po akong schedule na pupunta po dyan sa Tokyo. At baka magkita-kita tayo, yung ating mga minamahal na kababayan po dyan sa Japan. At makapag-usap naman po tayo. Pero ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol dito sa napabalitang interim release ni PRRD, ni Tatay Digong. Tulad ng nabanggit ko kanina in passing na nagsampa ng motion ang abogado ni PRRD at itong kanyang motion ay hindi po inopose o hindi po sinalungat ng prosecution panel ng ICC at meron na rin daw pong bansa na miyembro ng ICC na willing na tumanggap kay Tatay Digong kung siya man po ay mabibigyan ng interim release o temporary release, probational release, yung tawag po dyan, para bang nakapagpiyansa siya. Kasi hanggang ngayon naman po mga minamahal na kababayan, hindi pa naman po formal na akusado si Tatay Digong kasi babasahan pa lang daw siya ng kanyang indictment sa September 3 pa, matagal pa po yun. Pero dahil sa mga naglalabasang mga balita, naglalabasang nakita naman natin na talagang invento lahat yung mga ginawa nilang mga pagsasakdal sa kanya. At alam naman po natin kung sino-sino itong mga grupong ito. Unang-una po dyan, maingay na maingay po yung mga makakaliwang mga terorista. Yung isang abogado nga po nila dyan ay nagulantang daw siya na hindi raw po tumutol yung mga prosecution panel. At hindi maglupasay siya, umiyak siya kung sakali man na hindi niya nagustuhan yung action ng prosecution panel. Dahil alam naman po natin na kahit anong gawin mo dito sa grupong mga ito, ay ang gusto lang nila ay sila lang masusunod. Hindi yan nakikinig sa mga argumento, mga paiwatig o kung ano man. Basta kung ano lang gusto nila, yun ang mangyayari. At sigurado, ganyan din ang magiging reaksyon na naman nito pare-parehong mga grupong maiingay tungkol sa naging desisyon ng Senado doon sa pagbalik ng impeachment complaint doon sa House of Representatives. At nakita naman natin itong mga grupong to, pare-pareho itong mga grupong to. Magkakakutsaba itong mga ito. Nagkakaroon na ng conspiracy talaga. At dito ako medyo naaawa sa administrasyon na nakaupo sa kasalukuyan. Kasi itong administrasyon sa kasalukuyan, siyang naglagay nitong gumawa nitong problema kay Tatay Digong. At siya rin ang gumawa ng problema sa impeachment ni VP Sara. Pero lumalabas
na yung mga nakikisama sa kanilang mga grupo. Itong grupo ng Dilawan na naging Pinklawan, na itong grupo ng mga makabayan daw ko, no? Pero mga teroristang grupong ito. At mga grupo ng mga oligarko, mga elitista, na magmamayari ng mga mayayamang mga eskwelahan. At pati na rin po itong mga religious groups na sumasawsaw. Mga kontra lahat ito kay PRRD at kay BP Sara. Kaya kahit anong sabihin natin, kahit anong gawin po natin dyan, ganun pa rin ang kanilang pahayag, ganun pa rin ang kanilang opinyon. At kaya tignan po natin ang kanilang mga ginagawa. Ay talaga naman pong hindi para sa sampay ng Pilipino ang nais nila, kundi pang sarili lamang po nilang political interest. Mapanatili nila ang kanilang mga pwesto, sarili nila, yung kanilang mga programa para sa sarili nilang kapakinabangan. Pero naghihirap ang mahigit 80 milyong Pilipino. Ayan, kaya nga sinabi ko nga nung kahapon tungkol po sa kalayaan ng Pilipinas, hindi magiging ganap ang kalayaan at kasarinlan ng Pilipinas kung ang maraming mga Pilipino ay patuloy na naghihirap. Kaya yun, isang problema po natin. At kaya sinasabi ko, kailangan po natin, mga minamahal na kaibigan, huwag tayo magkakumpiyansa. Nakatutuwa itong balitang ito na yung inihaing motion ni Attorney Kaufman sa ICC, tinanggap po yun ng ICC at hindi tinutulan ng prosecution panel. So malamang magkakaroon, mga minamahal na kaibigan, ng pagkakataon ang ating mahal na Tatay Digong na pansamantala po siyang makalaya sa ICC's detention. Kung saang bansa, hindi po natin alam kasi sikreto po yun. Malalaman na lamang po natin pag nagkaroon na ng desisyon ang ICC. Pero sa aking palagay, dahil nga po hindi po ito tinututulan ng prosecution, ay magkakaroon ng pagkakataon ang ating Tatay Digong na makalaya pansamantala sa kanyang detention sa The Hague. Ito naman pong binasurang impeachment ko, hindi na binasura, ibinalik sa Kongreso ng Pilipinas. Ay, ang iingay. Ang iingay ng mga pare, ang iingay ng mga obispo, ang iingay ng mga ibang mga akademisyan na ay alam naman natin talagang kontra sila sa mga Duterte. Kontra sila sa atin. Kaya hayaan na lamang po natin sila, basta huwag po tayo mag-relax kasi kakampi po nila ang media. Kakampi po nila itong mga iba't ibang mga grupo, lalong-lalo na po dyan sa kamay nila. Kaya tayong mga mahihirap ang buhay, lalong-lalo na yung ating mga mahal na mga kapwa Ilocano at mga Bisaya na tumulong po sa atin, ay kailangan po, ay lagi po tayong dapat na magpatuloy sa ating pagkikilaban, pagkikibaka. Huwag po tayong mag-relax, mga minamahal na kababayan. Kaya hintayin po natin yung mga susunod na kabanata. At ito, nag-break lamang po kami sandali. Pasensya na po kayo, yung ating mga kaibigan, na hindi po natin sila mapagbibigyan na magsalita sa ngayon kasi maiksi lamang po itong ating ginagawa ngayon. At sandali lang po, nag-break lamang po kasi itong ating ginagawang conference dito. Kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na makapag-live. So, paalam mo na. Adios, mi amigos, mi amigas. Kailangan ko pong bumalik dito sa ating pagpupulong at dumating na itong mga kasamahan kong nag-iikot dito. So, tingnan na lamang po natin. Basta ang importante, huwag nating paniwalaan itong mga nag-iingay na laban po kay PRRD at kay BP Sara. Mananatili po tayo na makikipaglaban para sa karapatan ni PRRD at ni BP Sara, at dahil yan po ay para sa karapatan ng sabay ng Pilipino at ang bansa po nating Pilipinas. Maraming salamat, mga minamahal na kabayan, at paalam muna dahil